Magandang araw mga kapatid. Kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay ang encourage others to lead. Napakagandang topic po nito kasi it will teach us on discipleship. Marami po sa atin, mga matagal na po na nagsiserve sa community at alam ko po marami na po kayong karanasan in leading. Kaya simulan na po natin ang ating pag-aaral. At ang una nating magandang tingnan dito ay ang Panginoong Jesucristo. For me kasi, siya ang unang-una for me na nakakreate talaga ng sistema on discipleship, no? On teaching people to lead as he led. No? Kung paano siya nag-lead, ganun din niya na ipatupad sa disipulo niya ang leadership. Bago tayo mag-lead ng mga tao, ang una nating gagawin ay katulad din ng Panginoong Jesucristo natin na siya mismo ay sinasabi niya na linisin natin ang ating sarili. No? Mahirap kasi mag-lead ng isang grupo kung tayo mismo ay hindi natin kaya na gawin sa sarili natin. No? Sabi nga ng na may kasabihan na you cannot give something that you do not have. Mahirap ang magpatupad ng kabutihan kung tayo mismo sa sarili natin ay hindi pa natin nalilinis ang ating sarili. Kaya yan ang unang-unang siguro magandang magkaroon tayo sa sarili natin, yung cleansing of our hearts, na sigurado tayo na nilinis na natin ang ating sarili sa mga bagay na hindi naayon sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa naman ay dapat i-equip natin ang ating sarili ng mga bagay na kung ano ba yung dapat nating ituro. Kaya nga mahalaga ang mga gawain natin dito sa community, lalo yung mga pinakikinggan natin mga aral, kasi ito rin ang isang bagay na na-equip tayo. At tayo rin sa sarili natin, may personal tayong pagsasaliksik at prayer time kasi sa atin sa sarili natin para ibigay ng ating Panginoon Diyos kasama ng Espiritu Santo ang knowledge and wisdom na malaman natin ang mga dapat nating ituro. Ako po sa mga naghayo ay bihasa na tayo sa mga ganito, no? Na nalinis na natin ang sarili natin at equip na tayo kung paano gagawin natin na sistema. Kasi once na magawa na natin yun sa unang hinayuan natin, ay sunod-sunod na yun, no? Na magagawa natin kasi may sistema na tayo nabuo. Pangatlo naman ay dapat maintindihan natin ang mga spiritual needs ng ating mga kapatid, no? Naituro na natin ang salita ng Diyos. At pagkatapos na ito, di ba, pag may mga mini prayer meeting tayo, ay naintindihan natin ang spiritual needs ng ating mga kapatid. Kaya yun ang pinakamahalaga nating tinutugunan, no? Nabibigyan natin ng oras at pagkakataon na yung mga spiritual needs nila, may kapatid dyan na nangangailangan ng prayer, ay binibigyan din natin ng oras na bigyan sila ng panalangin ng kailangan nila. At yung mga down na mga kapatid natin ay natutugunan natin yung mga kailangan nila sa oras ng isang kapatid na susuporta sa kanila. No? Lalo sa spiritual na pangangailangan nila ay nandyan tayo parati. At ang pang-apat naman, yung making the Word of God reach their hearts. Paano ba yun, kapatid, no? Yung mga inaaral natin mga salita ng Diyos ay hindi lang naman sa isip, no? Sa pag-aaral, galing nating mag-memorize na. Pero paano natin mapaparating sa mga kapatid natin na hinahayuan natin o pinipreach natin yung salita ng Diyos? Paano makakarating sa puso nila na makita nila sa iyo ang Panginoong Jesucristo? Yun ang isa sa mahalaga, no? Hindi lang talino ng pag-memorize, alam mo lahat ng sitas, pero ang mas mahalaga kung paano ginawa ni Kristo ang nakarating ang salita ng Ama niya sa maraming tao. No? Ito, tinuro niya sa disipulo, hanggang sa mga disipulo na rin ang naging galamay niya upang makarating ang salita ng Diyos sa mga tao, sa puso ng mga tao. Yun ang napakahalaga. At panglima ay eto na yon, no? Kung tayo mismo sa sarili natin nagawa na natin,
Ang kailangan naman natin ay duplication. Kung paano, how to make disciples of others. Kasi ang good leader daw ay kaya niyang gumawa ng duplicate niya at he can make disciples of others. At kung paano tayo nag-start sa isang hinayuan natin, ay kaya rin niya i-duplicate yun na makakagawa din yung hinayuan na may mapipiling leader doon na magiging disipulo din na makapagpalaganap ng salita ng Diyos. Kasi ang isang good leader ay kaya rin mag-create ng mga leaders in the future. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, kaya hanggang ngayon ay nabubuhay ang simbahan. Kaya malaki ang matututunan natin sa ginawa ng leadership ni Jesus Christ. Ayan, marami na naman tayong napulot na kaalaman, Kaya ang isang panalangin natin ay lagi sa ating ibigay ng ating Panginoon Diyos ang pusong malinis, ang pusong open matuto, at ang pusong may malasakit sa iba na makilala nila ang Panginoong Hesukristo through us and they see Jesus Christ in us. At ang isa nating panalangin ay we could be leaders to create leaders. Makapag-create tayo ng mga panibagong leaders ng ating community. At ayun, natapos na naman po ang isang pag-aaral natin ng salita ng Diyos at naway patuloy po tayong maging leaders for Christ. At muli, sumainyo ang katotohanan. God bless.